ng Diyos. Magandang araw po sa inyo pong lahat at ang ating pong talata ay sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10 to 11. Ano pong sabi po ng salita ng Diyos? Ano po? At nawa lahat po tayo nakaranas ng biyayang ito. Subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Yan, tawag po sa Kanya noon sa simula pa. At ang Kanyang biyaya ay binigay sa akin na hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos ang nasa akin. Ano po? Sa verse number 11 po. Verse number 11. Dahil dito maging ako o sila sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya. Maganda po itong mga talatang to na sinabing sa biyaya ng Diyos, si Apostol Pablo, kung anong ginawa niya rin, ano? At dinong ginawa ng Diyos sa kanya ay biyaya lang din ng Panginoon. Tayo po, sabi ngayon, ako'y tayo, no? Dahil sa biyaya lang ng Diyos. Naligtas, ano po, tayo po ay may bagong buhay dahil sa biyaya lang ng Panginoong Diyos. Amen? So, ngayon po ay titingnan na po natin the grace of God. Ano po ba ang grace? Ang sabi po ng Bible at ng pag pinag-aralan niyo po yung word na grace, ano po, mismo sa Biblia, ito po ay isang bagay na tinanggap natin na libre at kumbaga nga po ay dahil lamang po sa awa at pagmamahal ng Panginoon. Ano po? Grace. At kaya po pag sinabi pong grace sa Bible, ito po ay takila. Ano po? Ito ay gawa ng Diyos. Sa Romans 5:21, ito po ay para sa lahat. Efeso 1:7, ito ay napaayaman, no? Ibig sabihin, nakakonekta dito, maraming ginawa ng Panginoon at ginagawa sa ating buhay. Exceeding in 2 Corinthians 9:14. Manifold grace sa 1 Peter 4:10. All sufficient, 2 Corinthians 12:9. Abundant, Romans 5:17. Glorious, Ephesians 1:6. So, ito po ang source ng ating pagkahirang, Romans 11:15. Ang pagtawag sa atin ng Panginoon, Galatia 1:15. Ang pag-aaring ganap, Roma 3:24. Ang pananampalataya, Acts 18:27. Ang pagpapatawad, Efeso 1:7-9. Ang kaligtasan, Efeso 2:5-9. At ang pagsama lagi sa atin ng Panginoon sa gitna ng mga problema, 2 Thessalonians 2:16. At pag-asa, ano po? Pag-asa sa kabuuan. Ano po? At ibinigay po ito para sa mga anak ng Diyos, sa mga nagpapaumbaba, James 4:6. Sa mga lumalakad sa kanya pong kalooban, Psalms 84:11. At sa mga naglilingkod sa Panginoon, Romans 12:6. At sa lahat ng ligtas. Ano po? Ang biyaya ng Diyos. So, ang biyaya ng Diyos, ang totoo, ang naghanap sa atin. Sabi po ng Roma 3:10-11, tayo nagsilayo sa Panginoon. Ang mga landas natin ay talagang hindi papalapit sa Kanya. Pero si Moses, si Mateo, si Zacchaeus, si Pablo, lahat yan, lahat tayo'y biyaya ng Diyos ang nakahanap sa atin. Ano po? At ito po ang nagligtas po sa atin. Sa Efeso 2:8-9, Romans chapter 3 verse 21-26. Ano po? Bakit po? Sabi ron, hindi sa mga gawa, no? Wala talagang magliligtas sa ating gawa, no? Pagka sa gawa po, walang magagawa ang tao. Ang katwiran ni Jesus ay nilagay lang sa atin. Ano po? At kung hindi lang, may nanalangin din sa atin. Amen. Number 5 is it empowers us. Ano po? Ito po ang nagbigay ng kapangyarihan sa atin. Sa Galatia 1:15-16, Romans 12:6-8, ano po? Kapangyarihan na magbago. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay araw-araw magturo ng tamang gagawin sa ating buhay. Sa 2 Corinthians 12:9, no, sabi ron ay sapat. Ano po? 2 Corinthians 8:7-8, ano po? Ay kaya po tayo ay nag-enjoy ngayon sa buhay Kristiyano ay dahil sa biyaya ng Diyos at kaya tayo ay magpagamit sa Kanya. Kaya ang sabi po ng Bible, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior,
Jesus Christ. Hindi ka talunan at hindi ka walang halaga pag naintindihan po natin ang biyaya ng Diyos. Maraming salamat po.